ang sinabi ni Attorney Vic at sana nga sana talaga hindi lamang po ito mauwi sa solian, 'di ba? Hindi naman pwedeng nagnakaw. Ito na nga dito nga matindi mga kababayan eh. Yung magandang example ni Attorney Vic. Pag ang isang simpleng mamamayan nagnakaw ng delata, 'di ba? Ikaw ay ikukulong. Hindi pwedeng sabihin, soli mo 'yan. Hindi. Isoli mo 'yan tapos ikukulong ka. Dito, bilyon ang nawala. Inilipat mo sa maling, hindi ho ito laro hindi, gusto ko lilipat. Anto, monopoly, hindi ganun yun. So, inilipat mo yung ganung kalaking pondo na sabi ng batas ay para dyan yan. Tapos ililipat mo lang sa iba. Tapos walang mananagot. Hindi pwede yun. Kaya nga sabi, dapat ito'y makasuhan ng malversation. Ito'y malaking iskandalo sa gobyernong ito. Bakit to? Sino nagdesisyon yan? Board. Sino ho ba ang board? Sila po ang mga sekretary ng Finance, Department of Finance. Sila po yung economic manager ng presidente. Di nga natin alam kung abot pa to hanggang presidente. Diba? Meron nga silang sinasabi, nung panahon daw ni Marcos Sr., may Coco Levy funds. Basta mahaba yun, hindi ko na ikikwento sa inyo yun. Yun yung issue nun, yung skandalo, Coco Levy funds, ganyan. Ngayon daw, PhilHealth funds. Nag-disappear na parang bula. Inilipat ng parang bula. Diba? Walang, alam mo yun, may batas na malinaw, hindi sinunod. Sana may managot dito. Kaya nga alam nyo, sana talaga yung mga katulad ni Attorney Vic maano natin sa Senado para talagang maitulak ho ito. Kasi singilin ho natin si Attorney Vic pag nasa Senado na po siya na dapat talagang puspusan niyan trabahuhin ho ito at talagang sabihin niya na kung ano yung dapat, di ba? Hindi pwedeng ganun lang yun. Dapat talaga makulong ho yung kumulimbat o maling paglipat ng pera na to. Isa pa lang po yan, mga kababayan. Meron pang dalawang issue, yung blanco, na bawal din ho yun sa batas. Blanco. Yung pangatlo po yung, naman tawag dito, yung sa edukasyon, dapat pinakamalaking budget na nakakatanggap ay yung edukasyon. Ang dami hong nang walang yan ng budget na ito. Yung pang tinatawag nating honorable. Shit. I cannot believe it. Yung totoo, I cannot believe it. Honorable, magnanakaw mga animal. Tapos pag pinuna mo, magagalit. Sasabihin, narco vloggers kasi kayo, tsaka kayo pogo vloggers kayo Sila unang nag-akusa. Nung idinimanda sila, kawawa naman kami. Nagsasabi lang naman kami ng totoo. Tapos tinamaan kayo siguro. Biglang naging biktima na sila ngayon. Kayong nag-akusa, mga putang ina nyo. Totoo naman mga putang ina nyo. Nag-akusa kayo sa mga vlogger na narco vloggers, pogo vloggers. Nung pumalag, nagsampa ng kaso. Kaya kawawa naman kami. Kinasuhan kami. Wala talaga kayong yagballs. Sorry pero tapos eto pa, etong iskandalo na ito. Kayo rin ho ito Kamara din ho ito. Di ba ho? Bakit? Sino ba nag-uutos? Sige nga, tanongin nyo, sino? Sa tingin nyo ba, kakayanin lamang ni Marcos mag-isa to? Hindi. Di ako naniniwala. May kakakuntsabang baboy to. Hindi ko alam kung sino yun. Hanapin nyo na lang. Marami namang baboy dyan sa kamera karamihan dyan, mga matatakaw, kaya ganyan na kalalaki mga tiyan When I say baboy, this is not this is not a physical appearance yan. Hindi na sinasabi ko baboy in a way dahil kumukulimbat ng pera kaya lumalaki na mga tiyan. Figuratively, sabi nga figuratively. Totoo yun mga kababayan. Kaya bantay-bantay tayo dahil sabi ko sa inyo, lahat ng kasalanan hindi maaring mabubulgar yan. Kaya mabubulgar yan. Dahil marami ho tayong mga matitikas na mga abogado,
mga vlogger na siyang magre-reveal ng kawalangyaan ng gobyerno to dahil tandaan ninyo, hindi ho ito biro-biro. Ang apektado ho ang bawat mamamayan. Mantakid mo. Dapat ang gobyerno ang magbabayad at sasagot pag nagkasakit tayo. Bakit? Kasi nagko-contribute tayo dun eh. Bakit biglang tayo nang kakargo nun? Kasi hindi, ginawang zero budget. Anong ginawang zero budget? Pera namin yan eh. Paano nag-zero budget yan? Abay, gago pala kayo. Tax yan ng Pilipinas eh. Bigla yung zero budget. Nasa batas yan. Maling-mali ho mga kababayan. Wala akong Duterte Marcos dito. Mali yung ginawa nyo. Yun ang punto doon. Mali ang ginawa nyo. Walang Duterte Marcos Duterte dito. Mali ang ginawa nyo. Kawawa ang Pilipino. Kaya mga kababayan, sinasabi ko nga sa inyo eh. Gusto nyo magpatuloy yung ganitong pagnanakaw ng gobyerno? Iboto nyo yung mga senador ni Marcos. Bakit? Hindi ko sinasabi magnanakaw yung mga senador ni Marcos. That's not my point. Kaya lang, yung mga senador ni Marcos, merong utang na loob yan. Pag sila naupo, may utang na loob yan kay Marcos. Kahit anong pang i-deny nyo, magkakaroon sila ng utang na loob. Then naging senador sila sa pamamagitan ni Marcos. Todo-todo si Marcos sa suporte. So pagdating ng panahon, magbabayad yan ng utang. Tayong mga Pilipinong kawawa, pag nagbayad sila ng utang, magpipikit na yan para mga bulag yung mga yan. Diba? Yung isa nga, lantarang sinabing magnanakaw si Marcos. Ngayon, pinupuri na si Marcos. Ang gago, diba? Yun ang totoo. Kaya mga kababayan, straight PDP po tayo. Tapos dagdagan nyo ng 3. Si Banat Bay, si Coach Oli, tsaka si Boss Dada. De, joke lang po.